Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal namin Diyos. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya naming tinatanggap araw-araw sa panibagong umaga, panibagong araw at panibagong buhay na ibinigay mo sa amin. O Diyos, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan, papuri at pasasalamat, walang hanggang pagmamahal na ibinibigay mo sa amin, pinasasalamatan ka namin. Ama, sa pamamagitan ng anak na si Jesus, ay samahan nawa kaming muli sa aming pagninilay, pakikinig ng kanyang banal na salita. At kami ay tanglawan ng banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay liwanag sa aming puso't isipan upang patuloy namin tahakin ang daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng Espiritu Santo, kasama na yung anak na si Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, minamahal kong mga kaibigan. Muli, hayaan niyo po akong imbitahan kayo magsama-samang muli sa mga mahigit 20 maaari na minuto ng ating pakikinig, pagninilay sa banal na salita ng Diyos. Ngayon po ay November 25, 2023. Ang gospel po natin ay Matthew 23, verses 1 to 12. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, "The teachers of the law and the Pharisees occupy the seat of Moses. Listen and do all they say, but do not imitate what they do, for they do not practice what they teach. They bind up heavy burdens that are hard to carry and lay them on the shoulders of the people, but they themselves will not even raise a finger to move them. They do everything in order to be seen by people, so they wear very wide bands around their foreheads and robes with large tassels. They like to occupy the first places at feasts and reserve seats in the synagogues. They also enjoy being greeted in the marketplace and being called rabbi by the people. But do not let yourself be called rabbi, because you have only one master, and all of you are brothers. Neither should you call anyone on earth Father, for you have only one Father, and he is in heaven. Nor should you be called teacher, because Christ is the only teacher for you. Let the greatest among you be the servant of all. For whoever makes himself great shall be humbled, and whoever humbles himself shall be made great." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, ng Ebanghelyo po natin ngayon ay muli binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos at tayo ay kaniyang inaanyayahan na unawain, intindihin, sundin ang kanyang banal na salita. At kung sakali man may nakikita tayong mga nangangaral, at nagsasabi patungkol sa salita o wika ng Diyos, ngunit hindi naman ito tinutupad at hindi sinasakatuparan, ay huwag po tayong tatalikod sa simbahan. Sa halip, ang sabi ng Diyos ay sundin natin ang kanyang mga itinuturan at huwag natin gayahin ang kanyang mga halimbawa o ginagawa kung ito ay masama. Sapagkat nakita po natin sa Ebanghelyo ngayon na kahit yung panahon ni Kristo ay may mga Saduceo, Pariseo, may mga teacher o guro, mga aral sa Ebanghelyo na patuloy na nangangaral sa templo at kahit saan man silang dako maparoon, subalit hindi man lamang talagang isinasabuhay ang mga turo at aral na ibinigay sa pamamagitan ni Moises sa Lumang Tipan. Subalit, ang Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon ay matibay na sinasabi sa ating lahat. Iisa ang tinatawag na master o isa ang totoong teacher, at ito ay si Jesus lamang. At iisa ang tunay na tinatawag nating Ama, at iyon ay ang Ama sa langit. Siguro magtataka po tayo bakit
sinasabing iisa lamang ang Ama, subalit tayo ay tumatawag ng Father sa ating ating ama, o tumatawag ng Father sa ating mga kaparian. Siguro kung ako po ang inyong tatanungin, yung Ama na tinatawag sa ebanghelyo natin ngayon ay yung tinatawag na sukdulan at napakataas na sabihin natin na level ng pagtawag ng Ama sa Diyos, sapagkat siya ang may likha ng lahat ng bagay. Maaring dito itinataas ng ating Panginoong Hesus ang luklukan, ika nga, sa sukdulan kung sino at ano ang posisyon ng Diyos Ama sa ating buhay dito sa sanlibutan at sa kalangitan. Subalit hindi natin pwedeng ikaila na ang ebanghelyo ay maaring sumususog yung ating pagtawag ng Ama sa ating tatay bilang ama ng tahanan, at tumatawag tayo ng Father sa ating mga kaparian o sa simbahan, sapagkat ito ay papatunay na bilang paggalang at kumakatawan sa tinatawag nating mga nais na ipahayag at nais na ipakita ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng turo at aral ng simbahan. Ito po ay aking pananaw lamang kung bakit ganito ang gamit natin. Um, Isang tabi natin sandali ang um, mga bagay patungkol dito. Tunghayan natin kung ano yung mga sinasabi ng ating Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon. Sinabi ng Diyos sa atin, lalong-lalong na sa bandang huli ng ebanghelyo. Sabi niya, whoever makes himself great shall be humbled, and whoever humbles himself shall be made great. Ang Diyos ay muling nag-aanyaya sa atin na ipakita, iparanas, ipadama ang kababaan ng loob sa maraming bagay sa lahat ng pagkakataon. Kaya lang, mga minamahal kong mga kaibigan, ay dito tayo minsan nagkakaproblema sapagkat meron tinatawag na true humility at may tinatawag din na false humility. Maaring sabihin natin ang false humility ay ang mga taong nagpupumilit ipakita sa mga tao ang kanilang kahinaan, ang kanilang kakulangan, at hindi tinatanggap kung ano man ang husay at galing na meron sila. Subalit, sa pamamagitan ng hindi nila pagtanggap at sinasabing hindi naman, okay lang, maliit lang na bagay, sa mga ganong salita, maaaring sabihin natin na sila ay nagkakaroon ng tinatawag na humility, subalit hindi ito nagkakaroon ng ganap na katuparan kapag ang tao ay hindi bukal sa kalooban ang pagtanggap ng kung ano man meron sa kanya. Sa halip, ito ay nais niya lamang marinig ng paulit-ulit sa ibang mga tao na magaling siya o mahusay siya. Sabi, hindi naman po, konti lang naman po, hindi naman ho ako kasing husay ng iba, hindi ho ako ganong kagaling. Pero sa kanyang kalooban, para bang ito ay isang awitin na napakaganda na tumutunog sa kanyang pandinig na nais niyang paulit-ulit na naririnig. At habang siya ay pinupuri, at lagi niya namang sinasabing ibinababa ang sarili niya. Maaring ito, mga minamahal kong kaibigan, ay tawagin nating false humility sapagkat hindi bukal sa kanyang kalooban ang kababaan ng loob ng pagtanggap na kung sino at ano siya sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Ang tunay na humility o kababaan ng loob na kapag ikaw ay pinuri ng iyong kapwa, ikaw ay tinataas ng iyong mga kaibigan at kakilala dahil sa iyong king talino, ang king husay, at may nagawa kang kahanghanga sa iba at ikaw ay pinupuri, hindi dapat kinakailangan sabihin, hindi naman, maliit lang na bagay, hindi dapat natin laging binabanggit yon. Sa halip, pag tayo ay pinuri, tayo ay itinaas ng ating kapwa dahil sa ating angking talino at husay, pasalamatan natin kung sino man ang pumupuri sa atin. Pasalamatan natin kung sino man ang nagtataas sa atin. Subalit, yung pagpapasalamat natin ay hindi natin inaangkin na ito ay akin lamang. Sa halip, tayo ay magpasalamat at sa bandang huli, pasalamatan natin at papurihan ang Diyos.
Maari nating sabihin kapag ka binanggit, uy, ang husay-husay mo naman, ang galing mo palang kumanta, ang galing mo palang magsulat. Sabihin natin, ah, salamat kung napansin mo yung aking husay at galing. Salamat. Pero hindi naman ito sa akin lang. Ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa Diyos sapagkat ito ay sa Kanya galing. Ako ay daluyan lamang o instrumento lamang upang mabigyan ng regalo na nagagawa kong ibahagi sa iba. Salamat sa pagpuri mo. At higit sa lahat, salamat sa Diyos. Yan ay isang pagpapatunay ng kababaan ng loob na hinihingi ng Diyos. Itinataas natin ang Diyos sa bawat bagay na ating ginagawa, sa bawat kataga na ating sinasambit, sa bawat ipinapadama ng ating puso't isipan. Unahin natin Diyos anong may kababaan ng loob na ibinabalik natin sa Kanya ang lahat ng biyaya at ang lahat ng pagkilala at pagtanggap. Tandaan po natin, ang sino mang itinataas ang sarili ay ibababa ng Diyos. At ang sino mang ah, binababa ang sarili alang-alang sa Diyos ay sa bandang huli ay pupurihin, ikagagalak at ikasisaya ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan na ang lahat ng bagay nating ginagawa, na ang lahat ng kaalaman natin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kaalaman ng pananampalataya, kung hindi ito pinahintulutan ng Diyos, ay wala tayong magagawa. Ibalik natin sa Diyos ang papuri. Ibalik natin sa Diyos ang pamamahal. Ibalik natin sa Diyos ang kagalakan sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat. Matuto tayo at patuloy nating gawin ang mga bagay sa paglilingkod, mga gawain sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating komunidad at sa simbahan ating kinabibilangan. Patuloy tayong gumawa ng may kababaan ng loob. Patuloy tayong kumilos na ang daladala natin ay ang Panginoon at hindi ang ating sarili. Subalit, alam po natin na hindi ganun kadali at makikita mo, napakarami mong makikita, mararanasan, minsan mismong sa harapan mo. Nakikita mong naglilingkod, nakikita mong nagbabahagi ng kanyang yaman, ng kanyang salapi o ng kanyang kakayahan sa parokya o sa simbahan o saan man. Subalit, nakikita mo bagamat hindi niya sinasabi, ang kanyang itinataas ay kanyang sarili. Tandaan po natin, anumang kabutihan, anumang paglilingkod, anumang mga bagay na ginagawa natin sa ating simbahan, sa ating komunidad, sa ating pamilya, subalit kung ito ay laging ginagamitan natin ng personal na intensyon at isinasantabi natin ang tunay na ibig sabihin ng kababaan ng loob, at ang tunay na ibig sabihin ng pagiging lingkod sa Diyos, ang lahat ng ating ginagawa ay nawawalan ng saysay, nawawalang bisa. Magsimba ka man araw-araw, maging miyembro ka man ng simbahan sa mga organisasyon, lahat sinasalihan mo. Maaring sumasali ka pa sa iba't ibang mga komunidad ng panalangin. Kung nasa sayo ang paninira ng kapwa, nasa sayo ang pagmamataas, nasa sayo ang pagmamagaling dahil ikaw ay may pera, ikaw ay may yaman, ikaw ay may husay at galing. Baliwala ang paglilingkod mo sa loob ng simbahan. Baliwala ang lahat ng ginagawa mo, inaabuli mo sa loob ng simbahan. Kung ikaw man ay tunay na naglilingkod, kung ikaw man ay nagsasabing ako ay lingkod ng simbahan at kilala ko ang Diyos, at ako ay nagbabasa ng Biblia, subalit ako ay napupuot sa aking kapwa, at sinisiraan ko ang aking kapwa, sinisiraan ko ang mga tao sa komunidad ko. Kaibigan, hindi yan kababaan ng loob. Kayabangan ang umiiral sa iyo. Huwag nating gamitin ang galing at husay natin sa salita ng Diyos. Huwag nating gamitin at kasangkapanin ang husay at galing natin sa paglilingkod sa loob ng simbahan upang itaas ang ating sarili, itaas ang ating pagkatao, at apakan natin ang iba at siraan natin ang iba. Hindi po yan ang tunay na ibig sabihin ng kababaan ng loob na may paglilingkod sa Diyos. Naglilingkod ka, nangangaral ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ikaw ay
kasapi ng komunidad sa loob ng simbahan, subalit itinichismis mo ang iyong kapwa, sinisiraan mo ang iba, minamanipula mo ang iyong kapwa, nagiging mayabang ka dahil ikaw ay mayaman, ikaw ay may pera, kahit araw-araw ka kaibigan sa loob ng simbahan, iyan ay mawawala ng saysay dahil wala kang kababaan ng loob. At sa bandang huli, ikaw ay hindi kikilalanin ng ating Panginoon. Ang tunay na kikilalanin at tatanggapin at itataas ng Diyos ay ang mga taong may husay, may talino, may galing, subalit pilit na lumalakad at pilit na nagpapasa ng krus sa kabila ng kahinaan, pagyurak ng iba, sa kabila ng masasamang naririnig na sinasabi ng kapwa, subalit hindi tumitigil at hindi napapagod gumawa ng mabuti sa kapwa. Kahit ang mga tao ay ayawan siya, pero naroon ang kanyang kalooban sa Diyos at patuloy na gumagawa sa abot ng kanyang makakaya ng tunay, makatotohanan at makadiyos at makakapwa. Iyan ang itataas ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, lahat ng meron tayo, yaman, talino, husay, galing, pera, kapangyarihan, pangalan, katanyagan. Pero kung itong lahat ay ginagamit natin sa ating pansariling pamamaraan at intensyon at nakakalimutan natin ang mahihirap, nakakalimutan natin ang mga walang alam, ang mga mababa, at sa halip na sila ay iangat at tulungan, sila ay ating inaapakan at sinisiraan, kailanman hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan, sapagkat tayo ay ibababa ng Diyos pagdating ng tapang panahon. Nawa sa linggong ito, magnilay po tayo, pag-isipan nating mabuti. Ang lagi kong sinasabi, anuman ang sabihin ng iba, anuman ang pagyurak ng iba, gaano man tayo laitin at yurakan ang ating pagkatao ng iba, tanging ang Diyos ang tunay na nakakakilala kung sino at ano tayo. Huwag po tayong titigil sa paggawa ng mabuti. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Tulungan mo kami at liwanagan ang aming isipan araw-araw na patuloy ka naming hanapin. Patuloy ka po naming sundan sa gitna ng aming kahinaan. Manatili nawa, O Diyos, ang kababaan ng loob sa amin upang maisabuhay po namin ang lahat ng iyong turo at aral at gamitin ang aming talino, ang aming husay, ang aming galing, ang aming kayamanan. Gamitin itong lahat, O Diyos, na ibinigay mo ng may kababaan ng loob upang maitaas at matulungan naming maiangat ang kalidad ng bawat isa, hindi lang ng aming sarili, ng aming pamilya, ng komunidad, lalong-lalo na maiangat ang kalidad ng buhay pananampalataya ng mga mahihirap at walang alam sa pamamagitan ng aming halimbawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.